So kahapon nagpa-ultrasound ulit si Mrs. para malaman kung ano na yung development ng aming IVF baby. Kasi last September 30, nagpa-ultrasound si Mrs. Medyo pangit yung result. Kasi nakapulupot yung baby doon sa cord niya dahil sa sobrang likot ng baby. At saka ang isa pang nakita doon, below normal yung circulation ng dugo mula sa placenta papunta sa cord going sa baby. So, kaya lagi minomonitor ng doktor yung kondisyon ng aming baby. So, every 2 weeks, magkakaroon kami ng ultrasound. Kahapon, schedule namin ng ultrasound. Medyo maganda naman yung result. Nawala na yung cord na nakapulupot sa baby kasi gumalaw na yung baby mula yung ulo niya nasa taas, gumalaw na siya, naka-horizontal na yung baby ngayon. Yung ulo niya nasa left side ng tiyan ni Mrs. Siguro in the next few months, babaliktad na yung baby, yung ulo niya nasa baba na, yung paa niya nasa taas. So yan na yung position, ready na sa panganganak. Sa ngayon, nasa ika 23 weeks and 2 days na yung baby namin, or nasa 5 months and 3 weeks na siya. So magsi 6 months na. At ang isa pa sa inspiration dun sa ultrasound kahapon, yung gestational age ng fetus normal naman. So appropriate lang yun sa number of weeks, yung weight normal lang siya. Tsaka mayroon din siyang adequate na amniotic fluid. Yun yung fluid na naka-encircle dun sa baby. Adequate naman yung fluid na yun. Kasi pag medyo kulang din yung fluid na yun, medyo delikado din yung bata. At ang pinaka-last na impression dun, yung unremarkable fetal material Doppler flow across interrogated vessel. So yun yung dati na medyo pangit yung result, yung below normal yung circulation ng dugo. Ngayon, nawala na yung naging normal na, unremarkable na yung flow niya. Ibig sabihin na okay na yung flow niya, wala na siyang dapat ikibahala or wala nang anything unusual doon sa flow. Dahil siguro nung gumagalaw na yung baby, natanggal na yung cord na nakapulupot at naging normal na yung circulation ng dugo. So yung laki ng baby ngayon ay nasa 13 inches na siya. So mga ganyan na siya kalaki, 13 inches. Medyo malaki na siya sa loob ng tiyan ni Mrs. Medyo maganda pa nga daw yung position ng baby sa loob kasi naka-horizontal siya, nakaganyan, tapos yung kamay niya nasa likod. So sobrang high daw yung position ng baby, sabi ng doktor. So okay naman lahat na result, wala naman dapat ikibahala. Natuwa naman yung doktor kasi nawala na yung mga critical na result previous ultrasound. By October 28, babalik na naman si Mrs. para sa next ultrasound. So ang advice lang, continue yung medications, maintain lang yung timbang ni Mrs. Hindi pwedeng tumaas, hindi rin pwedeng bumaba. Pinagalitan nga siya ng head nurse doon kasi bumaba siya sa sobrang diet niya. Nagda-diet siya, bumaba yung timbang niya ng 0.5. Pinagalitan naman siya doon kasi hindi pwedeng bumaba, hindi pwedeng tumaas. Dapat doon lang yun sa level kung ano yung dati niyang timbang. Ang allowed kasi na angat ng timbang ni Mrs. sa isang buwan ay dapat 1 kilo per month lang yung iaangat niya. At saka yung BP ni Mrs. minumonitor din every morning at saka gabi. Hindi rin pwedeng high blood. So, kailangan maintain din yung blood pressure. So far, sa awa ng Diyos, okay namang lahat. So, medyo natanggalan na kami ng kabadons kasi nawala na yung mga critical na result sa dating ultrasound. Hopefully, magtuloy-tuloy lang yung magandang development ng baby sa loob.